talaga ang pinakapitasin niyan, pag lumaki na siya, hindi baling kulupot, basta pagka pumalaki na siya, pitas niya. Yung dos, no? Oo, kahit dos lang. Dos lang po. Huwag nyo nang hahayain maging 0 o 1. Eh kasi para mapalitan siya ng panibago. Yan sa dami po ng kanyang bunga. Ano, mga ano kahapon. Ilan po yung naging palso ninyo? May palso yan eh. Meron po dyan yung mga nabunutan po siya. Pag mga ito po. Pag yan po ay nabunot, ang gawin po ninyo, i-direct ang timano sa lupa. Pagtatanim. Kasi pag iyaan ay... Para siyang pagda kung tawagin doon sa Batangas. Kasi sumabog kasi ugat yung malalagpas. Kaya lang i-direct na. Kahit sa lupa niya natanggalin ng palso. Meron nga. Kaya mga katribya po, tayo sasakay na po ng Roro papuntang Occidental Mindoro. Kasama natin yung aking anak, aking pangalan. Gusto niya ma-experience na masakay po doon sa Roro at nakita yung Occidental Mindoro. Shoutout po natin ating mga katribya dyan po sa Santa Cruz Occidental. Tayo po ay biyahe na. Ang ating pamasahe sa Roro ay 724. Paborito po ay sa pangalawa po na pagpunta dito sa Roro na Batangas Pier. Hindi na po tayo nakakain ng mamadali. Maiwanan na tayo. Doon tayo kain sa loob na. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? First time. First time mo? First time. First time ng aking mga makarating dito sa Batangas Pier. Biyahe na po tayo mga ka-towers. Dahil Tiulog. Nagpag po natin ang mga taga-Occidental Mindoro. Alam ko po marami rin po kalamasita sa Occidental Mindoro dahil yan po nag-originate ang kalamasita sa area po na yan, sa parte po ng Oriental. Isa po yan sa top number 1 yung pagpapos ng kalamasita sa Metro Manila sa parte po ng Luzon.
tayo. Occidental Mindoro. Sakay tayo ng bus. Standing position po tayo mga kapatid. Konti lang po kasi ang sasakay na tayo dito sa Mindoro. Sasakay lang po tayo. Mga pasajeros naman. Galing po na Metro Manila. Ito mga kapatid, kararating lang po natin dito sa Occidental Mindoro. Malayo-layo rin po yung ating naging biyahe tayo mismo doon sa Barangay Hall. Hintay po natin po yung ating subscriber para maturuan po natin po sa pagkakalamansi. Alas na ginabi na tayo, mga alas 4 mahigit na. Yan yung aking anak, mag-utong. Nakabili siya ng dilis. Tayo natin po siya. Ating subscriber. Meron pala siyang malaking kawan, yung halimaw. Ayan. Si pamilya po ni Sir Jonathan. Saka po yung kanilang traktora. Ito pala yung kanilang lumang bodega. Yan mga farmers, ay namit po natin ang ating mga kasama subscriber na tutulungan po natin sa paraan po na pag-aalaga po ng kalamansi. Kung sila po ay first time lang po dito sa pagkakalamansi, at kung galing pa po sa ibang bansa po yung kung saan ay nag-refer po sa atin ay Sir Jonathan. Siyempre sa tulong din po ito ni Kuya Resty Reyes. Kaya yun, sulit naman po itong ating pong paglalakbay. At least na experience po natin po na mag-commute mula po doon sa Cubao. Sumakay po tayo papuntang Batangas Pier, saka po doon sa port mismo ng papuntang Mindoro. Ayun, napan po natin mga katribya. Sama rin po natin yung ating anak at na-experience rin. At bas din tayo papunta rito sa Occidental Mindoro. Itong pinagtulingan na kung saan mga katribya ay kapalang itong malaking barangay na nasasakupan. Dito ay tatanim po yung nasa 3,000 punong kalamansi na galing pa ng Batangas. Ayan, kaya shoutout po natin ang ating po mga kasama, mga kaibigan dito po sa Occidental Mindoro. Shoutout po natin si Ma'am Donna Salonga. Siya po ay nandun po sa kabila pang bayan. Medyo malayo-layo pa raw po yung kanila. At nga lang din natin siya mamimit dahil may sakit po yung kanyang nanay at siya ay nasa Manila. Kaya kung sakali man po na umani po ito mag-harvest, meron na po tayo ma-re-repair po na buyer. Kasi buyer din naman din siya kumukuha rin ng kalamansi. Kaya medyo pahinga lang po tayo ng konti. Medyo matagal din po yung ating standing position. Sulit po yung aking anak. Halos kulang-kulang 3 oras yung aming pagtatayo. Kung kasi puno na rin po yung bus. Baka po kasi maubusan tayo ng masakyan, kaya para sigurado na nakuha na po tayo standing position. Importante makarating na po tayo rito sa yan. Sila. Hindi sila ako magkakasama. Hindi hala. Shoutout po natin si Kuya. Ito pala tagapanood po natin ng Kalamansi Trivia. Ano pangalan niyo po, Kuya? Larry Dumlao. Ayun, si Sir Larry Dumlao. Taga-Kabanatuan pala ito. Taga Mayapyap. Hindi naman pala kami nagkakalayo kasi ako taga Nueva Ecija rin. Siya, ito rin pala siya nakakita ng couples niya. Dito na siya nakapagkuha ng kalamansi. Central Luzon. Central Luzon. Pero Kuya, ilang hektare lang po yung umpisa ninyong kalamansi? 4.
4 hektarya. Pero ngayon, Ay, 10 na. oh, 10 na. Oh, kita ninyo mga katribya. Mga halaw lang po siya ng kalamansi. 100 red bag ang kanyang hahalawin. Ganyan po kagandahan niya. Sige po, shoutout po natin yung pamilya po ninyo. Ayan, success na rin po siya doon sa kalamansi dito sa Occidental Mindoro. Yun, dito yung ating pong subscriber. Sila yung bago rin din po na magtatanim. I-guide naman po natin. Ipagkakape natin kuya. Ito yung kanya, ano. Mga bago naman eh. Bata po ka na. Yung po mas bata. Yan, dalawa yan. 1,000 po na yan. Ito isang libo. Opo. Yun po, at saka ito na po yung magkakasabay. Pagkakuha. Ayun, pagtatanim. Yung pagkalipat. Ayun naman, tas marami na siyang dalawa. Tanggal niya po kahapon dahil na ulit. Natanggal ako. Kahit hindi nyo na po tanggalin. Okay na po? naman siya matatanggal. Dahil Puro pag, bunga na po yung lumalabas sa kanya. pagka naitanim na po yan, kuha na po yun eh. Kung saan na po siya malalaglag. Puro bunga na po yung lumalabas. Kasi ito, pag ito ay isa-isa ninyo tinanggal, wala na kayong magagawa niya kundi magtanggal. Gagawin nyo lang po dyan, pagka po medyo lumaki siya ng konti, pwede nyo na po siya pitas yan. Pag may katas, oo. Palakihin ko na siya. Oo, hayaan nyo lang. Kasi sa dami po ng mga bulaklak po na yan, iba kasi ang tinuturo nila, tinatanggal niya isa-isa. Wala na kayong magagawa niya, kung magtagal, matanggal. 3,000 po yan. Kung pa-uupan ninyo, gagastos pa kayo. Kaya ang samantalang yan, malalaglag din naman yan habang lumalaki. Dahil hindi naman lahat po ng mga buko po na ito ay magtutuloy. Baga okay lang din itong ganito para siya, hindi siya tatayog ng matayog na walang bunga. Kaya okay lang po siya na ganyan. Huwag nyo lang po siyang hayaan na mahinog sa puno. Basta pagka po pwede na siya pitasin nyo na, tinan ninyo. Kaya po ganyan marami po siyang mga bukot bulaklak. Dahil sabi nga ninyo, natigang ito. Tapos nung maulan, naglabas na marami bulaklak. Ganyan ang kalamansi. Once po na siya magtitiga, ayun kagaya nito, puno yan. Kasi nung kaantay nila sa akin, Oo, di pa nila tinubigan, oh. Tingnan niyo. Ayan, oh. Lalaki siya. Hayaan nyo lang na ganun yan. Magiging kontrolado para siya magsanga-sanga. marami na nga po ako nakuha doon ng mga ano. Mas malaki pa rito. Na gahole. Opo. Ayun. Pag lumintog-lintog at may katas na, pwede nyo na siyang kunin. Ito po yung mas kulang ng konti para doon. Yung para doon, ano. Kumpara sa doon. Kumbaga sa halos parang pare-parehas lang din ng kwan. Yung style niya. Tapos, merong mga ibang mga nasasalita ng mga malalaki yung kagaya niya. Opo. Kasi ginagawa nila dyan, ina-assorted nila. Kinukuha nila po yung mga malalaki, and then sasalin na sa ibang plastic. Ito. Ito, pansalin na ito sa kuwan yan. Sa drum size. Oo, drum size yan. Yung lahat ng mga ganitong size, inililipat nila yun. Kaya magkakaiba presyo. Pero ito pong height nito, kasi sabi ni Brad Jonathan na mababa. Okay lang naman siya, di ba? Mataas na hanggang tuhod na eh. Okay na po ito dahil kuwan naman siya eh. Marami na po siyang mga sanga, tapos dire-diretso naman ang paglaki niya. Ang importante lang kasi sa kalamansi, yung regular po yung ating pataba. Nasa pag-aalaga naman yan. Tapos, makikita naman ninyo, pag laos po yung punla, madilaw ang itsura. Tapos, kilo ang dahon. Ito naman din naman siya ganun kakuha na rin. Dahil marami na siyang mga sanga-sanga na rin eh. Ang isa pong palatandaan po doon, makikita ninyo siya, yung para siyang yellowish. Parang ganito. Hindi ito, luntian lang ito eh. Dahil ito yung bagong sopa. Yung kasing yellowish, matagal na yung tinatawag na hotstock. Yun yung bagong lipa. Ito medyo matagal-tagal na ito ng konti. Ito yung bagong lipa. Wala ito doon sa video. Yun siya, tapos nilipat siya sa kaya pag yan ay lumagpas ng konti,
Ito talaga dapat ang kuha niya. Kung mo siguro baka naagad yung mga punlado sa Opo, kung kasi ano nila. ang order talaga, ito lang almost 2,000 lang. Tapos nagpa-additional po kayo ng siguro. Additional lang po, kaya po ito ang halos ang Additional. ito po, Kaya ito. kumbaga ito, talagang palalakihin pa ito talaga dapat. Ito ang mas bata. Oo, ito yung mas batang kuha. Lipat. Okay naman yan. Kasi para sabay-sabay na po ito pagka naitan. Ano naman siyang kuha niya din. Ito ito mga bago na ito. Yan yung kabila, medyo okay pa lang po. Pasabayan siguro. Ayan po. Tapos ito siguro baka may napahalo lang po ako dito na unang Wala ng mga kuha na siya. Baka ito siguro nga po ang ito, saka ilan yung Napahalo. Ito yung medyo malalaki lang. Ito yung bago. Bali po kuya, meron dito tutubo na kuha. Opo, ayun po ang tinuwa. Alisin po yun. Yung lima ito, Yung kalaman. tumubo sa tapat. Kaya ako lalo. Tatanggalin. Pero pag dito, Kuha niya, kalamansi. Nakikita naman niyo yan. Pagka siya ay walang bunga, malapat po ang dahon. Mas maliit po ang dahon ng kalamandarin nila. Kalamandarin po ang ano yan. Sa kanila mas maliit. Yun naman dito, mas malaki. Pagka pumakita ninyo yun, malaki yung dahon nun, berdeng berde. Tapos, mahaba tinik. Yun po ang inano sa akin. Pero ito halos nung po kinakarga, nung nagbabantay nga ako, tinuturo po nila. Ayan, pares po nito. Ayan, ito na po siya. Ayan, siguro. Sa ibaba, Ito, meron po ito. Ito may lumusot. Ito, hindi ito. Dahil sa Yan. tapat. Yan yung kuha niya. Ito Pag po bata yung kalamansi, Ito po yung kalamandarin nila. Oo, ito Yan. yung kuha niya. Tingnan, magkaiba amoy nito. Opo, mas Mas matingkad ito. mas matapang pati. Tama. Mas mapait. Mas mabait, tapos yung mga kesa dito sa talagang kalamansi. Opo, yan po ang tinuro mo nila sa akin. Tapos Opo. itinuro po nila, tatanggalin nila lahat ng bunga niya. Yung pong gusto ko daw pong ituloy, Pwede. patuloy ko po siya. Ah, Ngayon, kung pwede nyo ikang kuhan, hindi tutuloy. kung ayaw mong patuloyin dahil gusto mo muna siyang Tatanggalin. palaki ng patasin ng konti, ay di tanggalan mo. At the same time, sabi niya, dadami po ang sanga. sanga. Totoo po yan kasi, Hindi siya tataas talaga. opo, dati kasi ang training o turo po ng mga titinda ng pula, tanggalin na yung mga bulaklak na yun. Kami, ang theory namin, yun ang tanggalin. Kasi matrabahong sindamakmak ang gagawin ninyo. Lalo 3,000 yan. Kung sana mo siya maalis. Ngayon, yung bunga na yun, hayaan nyo lang siya para hindi siya tatanggal. Ngayon, ang point naman ng mga Batanggay nyo, tinanggal kayong bunga no, di siyempre, magdadahon. Oo, sasanga. Kaya kailangan natin na yung bunga. Pagka, minsan, mayroong pagkakataon, kagaya no, walang bunga yun. No? Ito po, wala pong bulaklak. Oo, walang bulaklak yan. Isang ganyan, nasasalit, akala mo kalamansi, iba pala. Nakakita ninyo pagkabandang huli. Baka iba lahi niya na. Okay naman po siya. Dito naman siya. Okay naman. Kumbaga ito, hindi pala mga ito. Hindi siya nagbulaklak. Kahit isang bulaklak wala eh. Oo. Ito may mahaba tinik nito. Pero dugtong naman. Malalaman nyo na lang yung pagkasusunod ako. Obserbahan nyo. Baka ibang lahi. Pero nakita ko po ang delete niya pero meron na siyang katas. Dito. Oo. Opo kasi ganyan. Kung kasi sa tag-ulan tayo, nabasa siya. Talagang pinakapitasin yan. Pag lumaki na siya, hindi baling kulupot, basta pagka pumalaki na siya. Yung dos. No. Oo, kahit dos lang. Dos lang po. Huwag nyo nang hahayaan maging 0 o 1. Kasi para mapalitan siya ng panibago. Yan sa dami po ng kanyang bunga. Pero yung mga kahapon. Ilan po yung naging palso ninyo? May palso yan eh. Meron po dyan yung mga nabunutan po siya. Pag mga ito po. Pag yan po ay nabunot, ang gawin po ninyo, i-direct ang timano sa lupa. Pagtatanim. Kasi pag iyaan ay... Para siyang pag kung tawagin doon sa Opo, Batangas. kasi sumabog kasi ugat niya, malalagpas. Kaya lang i-direct lang. Kahit sa lupa niya natanggalin yung plastic. Meron natin po palang gano'n eh. Mas madali pala yun. Ay, Kaso ba't nga lang, ginagawa dyan? Ito, pagdating mo tagulan. dito, Sisiksikin mo yung pinaka-plastic na yun. Pagka nasiksik na siya, saka mo kukuhin yung plastic.
Lalo ngayon, malambot yan. Ikuha mo siya, compress niya. Parang sisitin dito. Pag sisit niya, madali mo na matanggal yung plastic. Pero naman, tatanggalin mo siya. Depende po yun. Pagka po matigas yung pula, pwede mo siyang punitin. Plastic. Tatanggal. Yun nga pala kailangan natin ituro doon sa inyo kung magiging tayo. Hindi tatarik. Natutuwa magtatarik ko rin. Alas hindi ko meron lang po. Yan. Dahil hindi naman kumbaga, hindi naman natin kailangan magkarami at baka lalo Opo. na Ang maganda naman yung lupa niya eh. Kuha siya eh. Taga saan yun? Buhaghag. Ito po mga katribya po yung tataniman po ng kalamansi. Nasa 1.7 po yan yung sukat niya. Ito pa po yung isa pa. Ito kailangan muna ito matraktora muna ito para at least ay maganda-ganda po yung pagtatanim kasi marami na rin po halos na damo na rin. Ito naman natraktoran na ito. Kaya pwede po muna nga herbicide. Pag na-herbicide siya, tsaka sila po pwede po magtanim ng mga ilang araw. At least po noon, patay na po yung damo niya. Yan, pwede na po na itong kahit na padaanan lang po nung araro. Tapos sukatan. And then, tsaka po siya ngayon taniman. Yan, tinuro lang natin po yung paglalagay po natin ng stick. Ang gagawin na rito siguro ay 4x3. Kasi maluwang naman po yung lupa ng ating subscriber po dito sa area na ito. Actually, nasa 7 hektarya daw ito eh. Pero hindi naman lahat po ay tataniman. Yung 3,000 lang po mga farmers po yung itatanim. Kaya medyo malaki pa yung magiging espasyo niya kahit na 3x3 or 4x4. Okay pa siya. Pero maganda naman po yung lupa mga katribyo nito dahil kung siya buhaghag. Hindi po siya yung lupang pila. Ito naman po yung kanila pong yung hose ng pagpapatubig. Kompleto naman po sila mga katribya po ng gamit po dito sa area na ito kaya mabubuhay ang kalamansi. Dahil meron na silang mga kabag-anakan din na nagkalamansi dito. Medyo nasa 10 hektarya yung ating isa nating subscriber po na yun. At saka experience na rin po rito mga ka-farmers dito sa Mindoro. Sila po yung talagang kauna-unahang nagkalamansi sa dito. Nauna po sa amin sa Nueva Ecija. Noong hindi pa kilala ang kalamansi, nakikilala ang kalamansi sa pamamagitan ng Mindoro. Sila yung pinaka-trademark ng kalamansi ang Mindoro. Tapos na-adapt na po ng Nueva Ecija, na-adapt na po ng Tarlac, na-adapt ng Isabela, na-adapt na po ng mga iba't ibang lalawigan, pati na rin po sa parte ng Davao o Mindanao. Doon nga po raw sa Mindanao mga katrebya, nasa 1,000,000 hektarya. Meron tanim po na kalamansi dyan sa parte ng Davao o Mindanao mga katrebya. Pero kahit na gano'n na marami po nagtanim ng kalamansi, kinukulang pa rin mga ka-farmers po ng supply. So sabihin, gano'n po ka-demand ang kalamansi natin. Na sa tagal ko na rin po nagbablog ng kalamansi na meron nagsasabi sa atin hindi na mabibili kalamansi dahil turo tayo ng turo, abot ang recruit doon natin na pagtatanim po ng kalamansi. Awa naman po ng Panginoon, hindi naman po tinatapon ng kalamansi ngayon na hindi po mabili. Kundi pagkus kinukulang pa rin naman po sa merkado, sa market. Bumababa siya, natural lang talagang bumaba siya dahil pangit naman kung puro mahal naman po ang presyo ng kalamansi, kawawa ang mamimili. Kumbaga yan, give and take lang. Una, pagka patas ang kalamansi, pabor sa may-ari. Pag mababa ang kalamansi, pabor sa mamimili. So ganoon, nagtutulungan lang. Kumbaga maganda rin po talaga mga farmers po yan na business. Yeah, maganda naman po ang kuha nito dahil patag po siya. Yung area po na mababa kagaya doon sa dulo po na yon, doon lang po natin siya lalagyan po ng tawag nito na parang kama. Hindi po natin siya na ile-level po sa mga matataas po ang lupa para hindi po mag-stay po ang tubig.